Dito makikita ang mga structures, at pag hinawakan ang mga ito ay napakalambot at purong abo lamang. Ang material ng mga pormasyon ng lungsod na ito ay calcium sulfate, na siyang nagiging limestone at sulfur kapag pinainit. Bilang karagdagan, mayroong maraming hindi maipaliwanag na mga hugis sa mga lugar na parang mga gusali, sphinx, pyramids, at palasyo. Ang mga lungsod na ito ay akma sa lokasyon gaya ng inilarawan sa Biblia. Sabi sa Deuteronomy chapter 29 verse 23. Ang buong lupain nyo ay magiging katulad ng disyerto na natabunan ng asupre at asin. Walang magtatanim sa lupain ito dahil hindi tutubo ang mga pananim. Magiging katulad ito ng pagkawasak ng Sodom at Gomora, Adma, at Zeboim na ibinagsak ng Panginoon dahil sa matindi niyang galit. Sobrang tumpak ang sinasabi sa Biblia na walang magtatanim sa lupain ito dahil hindi tutubo ang mga pananim dahil puno ng abo ang lugar. At maraming mga eksperto ang nagsasabi na ito ang asawa ni Lot na naging haliging asin. Ito ay makikita sa Israel na nakatayo sa tuktok ng bundok Sodoma. Ang Mount Sodom ay gawa sa 80% na asin at may longest running salt cave in the world. May nagsasabi din na ito ang asawa ni Lot na makikita naman sa Jordan. Bumalik tayo kay Lot dahil natakot si Lot na tumira sa Zoar. Lumipat siya, ang dalawa niyang anak na dalaga sa bundok, at tumira sila sa kuweba. Isang araw, sinabi ng panganay na anak sa kanyang kapatid, matanda na ang ating ama, at wala nang ibang lalaki rito na maaari nating mapangasawa para magkaanak tayo katulad ng pamamaraan ng tao kahit saan sa mundo. Mabuti pang painumin natin ang ating ama ng alak hanggang sa malasing siya, pagkatapos sumiping tayo sa kanya para magkaanak tayo sa pamamagitan niya. Kaya ng gabing iyon, nilasing nila ang kanilang ama. Pagkatapos, sumiping ang panganay na anak sa kanyang ama. Pero dahil sa sobrang kalasingan ni Lot, hindi niya namalayan kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa nakababata niyang kapatid, sumiping na ako kagabi sa ating ama. At ngayong gabi muli natin siyang painumin ng alak hanggang sa malasing siya. At ikaw naman ang sumiping sa kanya, para tayong dalawa ay magkaanak sa pamamagitan niya. Kaya ng gabing iyon, muli nilang nilasing ang kanilang ama, at ang nakababatang kapatid naman ang sumiping sa kanya. At sa sobrang kalasingan, hindi rin niya namalayan kung ano ang nangyayari. Sa ganoong paraan, nabuntis ang dalawang anak ni Lot sa pamamagitan niya. Dumating ang panahon, nanganak ang panganay ng isang lalaki, at pinangalanan niyang Moab. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Moabita. Nanganak din ang nakababatang kapatid ng isang lalaki, at pinangalanan niyang Ben-Ami. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Ammonita. Bilang resulta ng incest, ang dalawang anak na iyon ay ang mga ama ng dalawang bansang nag-aaway, ang pinagmulan ng labis na pagdurusa ng Israel sa buong kasaysayan. Gayunpaman, sa mga sumunod na henerasyon, si Naomi, isang babaeng Hudyo, ay naglakbay patungong Moab, at ang kanyang anak na si Chilion ay kumuha ng asawang Moabita na nagngangalang Ruth. Pagkamatay ng asawa ni Ruth, naglakbay siya kasama si Naomi pabalik sa Bethlehem. Si Ruth ay naging Hudyo at pinakasalan si Boaz. Nagkaroon si Ruth ng isang anak na lalaki na nagngangalang Obed, na nagkaroon ng isang anak na lalaki na nagngangalang Jesse na naging ama ni King David. Ang salaysay ng Biblia ay nagsisiwalat na ang isang babaeng Moabita ay naging lola sa tuhod ni King David. Siya ay kasama sa angkan ni Jesus. Patuloy na itinuturo ng Biblia ang pag-ibig at awa ng Diyos kahit nasa gitna ng kasalanan at imoralidad ng mga tao. Pagkatapos, hindi sinabi sa Biblia kung paano at kailan namatay si Lot. Ano nga ba ang matututunan natin kay Lot? Ang sabi sa Genesis chapter 13 verse 9. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Nang pinapili ni Abraham si Lot kung saan maninirahan, mas pinili ni Lot na manirahan sa Sodom dahil nakita niya na sagana sa tubig at kayamanan ang lugar kahit puno ito ng imoralidad at kasalanan sa halip na umiwas sa makasalanang lugar. Pwede namang tumira si Lot sa ibang lugar at sinabi din sa verse na marami pang lugar na maaaring lipatan. Ngunit mas pinili niyang manirahan sa mas maganda, mas komportable, at maraming pakinabang sa kanyang pamilya, at mas pinili ni Lot na manirahan sa isang lungsod na sobrang makasalanan. Hindi pinalampas ni Lot ang nakita ng kanyang mga mata, dahil kung ano ang tinitignan ng iyong mga mata, ay nagsisimula mo itong pahalagahan. Ito ay ganap na kaibahan kay Abraham, na hindi sumunod sa nakita ng kanyang mga mata. Sabi sa Hebreo 11 verse 8, dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang dahilan kung bakit napakapanganib na mamuhay lamang sa pamamagitan ng paningin ay dahil ang mga mata ay mapanlinlang.
Nang makita ni Lot ang kapatagan ng Jordan, hindi niya ito maalis sa kanyang isipan. Bilang resulta ng pagtira niya sa Sodom, nawala ang kanyang kayamanan, mga hayop, ang tahanan, at namatay ang kanyang asawa. Ang masasamang gawa naman ng kanyang dalawang anak na babae ay nagpapakita lamang kung gaano sila naging insensitive sa kasalanan pagkatapos manirahan sa immoral na Sodoma. Nilasing nila ang kanilang ama at ginawa ang kanilang mga kahiyahiyang gawa. Ano-ano nga ba ang mga kasalanan ng Sodom and Gomorrah? Ang kasalanan kung saan winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah ay hindi lang homosexuality. Gayunpaman, nagkasala rin sila sa maraming iba pang paraan. Ang sabi sa Judas 7, alalahanin din niyo na ang Sodoma at Gomorrah at mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman. Kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na di namamatay bilang babala sa lahat. Ang kasalanan ng kapatid mong Sodom ay pagmamataas. Siya at ang mga anak niyang babae ay sagana sa pagkain at maunlad ang buhay, pero hindi sila tumulong sa mahihirap at mga nangangailangan. Sa pagmamataas nila, gumawa sila ng kasuklam-suklam sa paningin ko, kaya pinarusahan ko sila katulad nga ng nakita mo. Pero nakita ko ring mas masama pa ang ginagawa ng mga propeta ng Jerusalem dahil nangangalunya sila at nagsisinungaling pa. Pinapalakas nila ang loob ng masasamang tao para gumawa pa ng kasamaan, kaya hindi sila tumatalikod sa kasamaan nila. Ang mga taga-Jerusalem ay kasing sama ng mga taga-Sodom at Gomorrah. Ang kwento ng Sodom at Gomorrah ay nagsasabi sa atin kung gaano kagalit ang Diyos sa mga kasalanan. Ano man kasalanan yan, pagnanakaw, pagsisinungaling, pride, pagpatay ng tao, hindi tumatanggap ng pagkakamali, panunood ng porn, mga sexual sin at kung ano-ano pa. Ang Sodoma at Gomorrah ay isang anino kung ano ang magiging impyerno. Sinabi ni Jesus kung paano ang kanyang ikalawang pagparito ay magiging katulad ng sa Sodoma at Gomorrah. Si Jesus ay higit na nagsalita tungkol sa impyerno kaysa sa langit. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin nila kaysa sa mga taga-Sodom at Gomorrah. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas tayo, ngunit para sa mga tumatanggi sa kanyang alok ng kaligtasan, ang walang hanggang pagdurusa sa lawa ng apoy ay naghihintay sa kanila. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ang ikalawang kamatayan dyan ay ang impyerno, dito parurusahan ng Diyos ang mga demonyo at mga taong ayaw magsisi. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos, na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa nyo sa impyerno. Kaya ngayon, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos, para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Kaibigan, kailangan nating magsisi habang hindi pa huli ang lahat. Hindi ko alam kung anong kasalanan ang kailangan mong pagsisihan. Pwedeng aborsyon, maaaring pangluloko sa kapwa, pagplano ng ikakasakit ng iba, pagiging judgmental, pangangalunya, maaaring pakikipag-sex sa hindi mo asawa, pagiging magagalitin, pagmamahal sa material na bagay, kayabangan, katamaran o maaaring ikinahiya mo ang Panginoong Hesus at di mo siya sinunod na ibahagi ang kanyang mabuting balita o hanggang ngayon ay ayaw mo isuko ang sarili mo sa kanya. Pero alam mo walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin at linisin. Palagi kanyang inaantay na lumapit sa kanya at magsisi ng buong puso upang magawa niya sa iyo ang napakaganda niyang plano. Panumbalikin mo simula ngayon ang iyong sigla sa paglapit sa kanya. Huwag mo ipagpalit ang kasalanan sa Diyos na nagmamahal sa iyo. Panandaliang sarap lang ang dulot ng kasalanan, subalit ang kaligayahang ibibigay ng Diyos sa iyo ay magpasawalang hanggan. Kaibigan, ngayon pa lang ay magsisi ka na at talikuran ang kasalanan at manampalataya sa makapangyarihang Diyos.